So, meron tayong pag-uusapan patungkol dito sa ating Rosy Chariot. Kaya huwag kayong alis sa ating vlog na ito dahil marami tayong pag-uusapan dito. Honest review talaga tayo dito pagdating sa Rosy Chariot. Marami akong experience pagdating sa ganitong kalagayan ng ating chariot. So, huwag kayong alis sa ating channel. So, ayun mga tol, pag-usapan natin itong Rosy Chariot. Nakuha ko ito simula noong October nitong last year lang, 2023. So, nasa 6 months ko na ginagamit itong Rosy Chariot. As of now, goods na goods naman dahil alaga ko naman siya sa maintenance, no? Yun lang ang importante dun sa lahat, yung maintenance ng nitong Rosy Chariot. Syempre, oil, yan, fluid. So, marami pang ibang maintenance na kailangan nating ibigay dito sa Rosy Chariot para mapagana natin siya ng maayos at tumagal sa ating mga kamay. So yun, isa-isahin natin kung ano ba itong Rosy Chariot, kung ano ba yung tagahandaan sa kanya sa loob ng 6 months ko na ginagamit itong 3 wheels na ito ng Rosy. So as of now, goods naman siya lahat. May pailan-ilan lang na nagkakaroon ng damage, pero naayos ko naman yung mga damage na binibigay niya. So unang-una, yung kanyang headlight, no? So clear pa yung kanyang headlight. Walang problema pagdating sa gabi. So maliwanag pa yung kanyang ilaw niyan. Yan, gumagana pa, may panda rin natin. Gumagana pa yung kanyang bulb. Hindi ko pa napalitan yan simula nung nakuha ko sa Rosy. So next, yung kanyang signal light. Dito lang mayroong problema yung kanyang itong kanyang napapasukan siya ng tubig, no? So yun ang problema. Gagawin ko rin ang paraan yan kung paano siya maayos. So yun, next natin dito yung kanyang shock. Yung kanyang shock, guys, ay meron na siyang tinatawag na gasgas, you know? May lamat na yung kanyang telescopic fork ito. So may gasgas na, kaya yung langis doon sa loob ng kanyang suspension ay lumalabas. So napapansin nyo, mayroong mga langis na tagas diyan sa ilalim. So yun ang sunod natin, yung gulong natin na bago pa lahat at kaya pang tumagal sa lahat ng biyahe natin dito sa Cagayan. So naglagay na rin ako ng backup na ilaw para sa ating headlight, no? Gagamitin natin yan pag napundi ang ating headlight. So yun ang side mirror niya, hindi ko pa napalitan dahil wala namang diferensya. So napakatibay ng kanyang side mirror at napaka-goods, talagang wala pang basag yan. Tingnan natin yan. Kita ko sa inyo, wala pang basag yan, wala pang crack pati yung kabila. So napakatibay talaga ng salamin nito. So yun yung mga kagandahan sa kanya. Ilang sagian na rin yan yung naranasan pero hindi pa siya nabasag. So next natin, itong kanyang makina. Sa makina wala namang problema yung makina niya. Goods naman. So dapat talaga alagaan lang sa langis. Every month talaga yung palit ng langis, kahit basta medyo maitim na siya, palitan nyo na ng langis kasi dun magsisimula yung magkakaroon ng damage yung ating makina. Ayun. So itong kanyang gear oil, yan, pinapalitan din yan mga tol. Baka yung sa inyo hindi nyo napalitan ng gear oil. So pag hindi nyo napapalitan yan, baka wala lang langis yan, yung mga gear nya magkakaroon ng bungi-bungi sa loob. So next, itong kanyang cross joint. Ang cross joint nya bago na yan, pinalitan ko na. So nagpapalit ka yan every 1 year. Every 1 year ko pinapalitan yung sa akin kasi para ligtas yung ating reverse gear. Kasi pagka may sira yung ating ball joint, magkakaroon ng vibration dito, then yung ating reverse gear masisira. So magkakaroon ng diferensya yung kanyang mga oil seal at bearing nya. So ayun, dito naman nilagyan ko siya ng cover para safety yung ating driver sa harap, hindi mabasa ng tubig pagka malakas yung ulan.
Then next, yung ating toolbox. Talagang the best to. At meron talagang lagayan pagdating sa mga gamit natin. So next natin yung ating tinatawag naman na gearbox ng ng high and low gear. So doon nagkakaroon ng problema yung iba. So yung iba kasi guys, ginagamit nila yung kanilang low gear sa palusong. So pag ginamit mo sa palusong yan ay masisira yung gear mo talaga. Lalo na pagka mabigit yung dala mo ay pigil na pigil yung ating low gear. So masisira yan. At yun ang nangyari sa kadalasang mga comment dun sa ating mga ka-friends, no? Ka-best friend na nasira yung kanilang low gear. Ang ginagawa pala nila ay nilo-low gear nila pagkakargado, palusong. So ang low gear ginagamit yan sa akyatan lang guys. Hindi yan siya ginagamit dun sa palusong. So yun yung mga problema na common na nangyayari ngayon. So punta tayo dito sa harap. Dito naman sa harap, yan, almost 100% gumagana yung ating mga indicator. Itong ating neutral indicator, gumagana yan. Din yung ating mga primera indicator natin sa primera, ito gumagana yan halos lahat. Yung ito lang hindi gumagana yung ating cable. Hindi gumagana itong ating speedometer, yung cable dyan kasi putol, pati yung odometer natin. So yun yung mga hindi gumagana, pero yung mga switches dito almost 98% functional lahat. Ito mga headlight switch, start button gumagana yan. Itong ating high and low light switch, ito naman yung signal light nya, gumagana rin yan, pati yung kanyang horn, pati yung kanyang hazard. So walang problema yung kanyang mga switches dyan. So naglagay din tayo ng center mirror para makita natin yung mga pasahero natin at makita yung kasunod na mga motor. So then naglagay tayo ng ilaw para sa gabi ay hindi tayo madidiliman pagka meron tayong hinahanap dyan sa loob ng ating chariot. So nakakonect sa solar system natin yan sa taas. So may spare extinguisher tayo pagka inkaso na magkaroon ng short yung ating mga wirings dyan, masunog. So meron tayong pamatay apoy, no? So yun, at mapunta tayo dito sa kanyang preno. Yung preno niya isang beses ko lang napalitan simula nung kinuha ko siya dun sa Rusi. So hanggang ngayon goods na goods pa at kumakapit. So gumagana yung ating brake light pala. So hindi natin napatay yung kanyang switch. So yun, punta tayo dito sa likod. Yan yung mga brake light natin, signal light ay gumagana yan guys. Walang palya. So goods na goods yung ating mga accessories. So lagi nating sinasabi ng nasa pag-iingat yung itatagal ng ating Rusi Chariot. Reverse light, brake light, tail light, and kanyang signal light gumagana. So nagdagdag ako ng ilaw dito sa ating signal light kasi yung ating signal light sobrang labo naman pagdating sa araw, hindi mapapansin ng ating kasunod. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng signal light. So yan ang dinagdag ko para kitang-kita sa araw. Kasi napakadelikado lalo sa mga motor na hindi nila mapansin yung ating signal light. So yun, nagdagdag ako ng dalawa, left and right yan, para safety tayo sa mga liko-liko natin. So overtake. Ayun. May mga nagtanong din sa akin kung kakasya ba dito ang tao na hihiga dito sa ating Rusi Chariot. So actually meron tayong video niyan dati na ginawa at kumasya naman, no? 5 footer or 6 footer din kasya, no? So ang kasya dito na pwedeng humiga ay dalawa lang, dito tsaka dito. Pwede silang kumasya dyan. So dahil ang ating Rusi Chariot ay mahigit lang naman siya 1 metro, o nga 1 metro at 1 dangka lang naman yung lapad niya, kaya kasya yung dalawang tao. So kung sa kama pang double na siya, double person. So ayun, yung ating extra gulong hindi pa natin ginagamit, ayun sa ilalim. So gagamitin na lang natin yan pagka mapudpud na yung sa harapan natin. Yun na lang gagamitin natin for front tire.
At yung iyan naman yung ating reserba. So actually meron tayong mags din na nabili sa ating tropa yun. Mags yung rim pala, yung rim. So 500 lang yung bili natin yan. At yun yung ipapalit natin dyan, pang extra natin na gulong. Para pag may mga long ride tayo ay pwede tayong lumayo katulad ng mga Isabela, no, Kalinga. So yun, papakita ko sa inyo yung ating solar setup. Ayun yung kanyang controller, no, yung blue na yan. Ayan naman yung kanyang inverter. So kaya magpa-under ng electric fan tsaka ilaw diyan sa loob. So yun mga tol, yun ang kagandahan sa ating Chariot dahil meron siyang solar setup dyan. Pagka malubat ang ating cellphone ay pwede tayo mag-charge. So 200 watts lang yung ating inverter. So sinasabi ko sa inyo ay kasya dito 2 tao. So ito, baka may magtanong din kung saan ko pinagawa to. Pinagawa ko lang sa mga upholstery na kilala, no? Mga magaling gumawa, pwede yan. So ang ginawa nila, pinakapalan nila tong foam para hindi masakit sa puwet ng ating mga pasahero. Yun, makapal na yan siya. So hindi na yan masakit sa puwet. Kahit malubak man yung ating daanan ay hindi masasaktan ng puwet ng ating mga pasahero. So yun, sa loob ng siguro mga 3 years na itong Chariot na ito ay ito yung kanyang lona. So matibay pa rin siya guys, oh. No, matibay pa rin yung kanyang tela. So unlike dun sa ibang mga tela na marupok. Yung iba punit-punit na, pero yung itong sa atin, ang unang labas ng Chariot ay matibay guys. So goods na goods pa talaga, oh. Wala namang grahe ito eh, sa labas lang naman ito nakaparada. So mapapansin pa rin nating matibay yung kanyang tela. So sa paglagay tatagal pa ito ng 2 taon. So yun, share ko lang sa inyo, meron tayong jack doon. Yun, jack tsaka tie wrench yung ating baon lagi dyan para pag napla tayo, meron tayong pangangat ng ating Chariot. So dito tayo sa gilid. Dito naman sa gilid ng ating Chariot, no, ito lang kasing wala dito yung kanyang hawakan ng kanyang high and low gear. So natanggal. So hindi ko na alam kung saan nalagay ng ating tropa. So dito naman dito yung kanyang kick. Gumagana yan 100%. So matigas lang siya i-kick at maingay yung kanyang maingay lang yung kanyang kick. So ito yung ating nilagay na ano dito, harang para hindi mabasa yung ating driver. So aluminum, ano lang naman ito mga talo, aluminum lang naman siya. Then nilagay ko lang dito, binutasan ko. Ayan. Tapos dugtong dito sa taas. Tapos nilagay ko lang mga screw para merong kapitan yung ating plastic. So plastic cover lang ito na makapal ang nilagay ko para magaan lang dito sa ating frame. Kasi yung ating frame ay malambot lang to. So babaguhin ko naman ito pagka meron ng budget. Papagawa ko talaga sa magaling gumawa ng mga frame. So yun guys, ang experience ko lang dito na dapat iwasan ninyo para tumagal yung Chariot, hindi masira. Yung langis, napaka-importante. Yung mga gear oil niya doon sa reverse gear, gear oil doon sa kanyang high and low gear, gear oil ng kanyang differential. Yun na yung mga importante sa lahat para hindi masira yung inyong Rosy Chariot. So ingatan nyo rin na hindi siya bakbakin ng kalawang katulad nito. Binakbak na talaga siya ng kalawang, oh. Talagang ano na, kinain. So sa dating may-ari pa yan, kasi yung may-ari nito ay sa Apari, malapit sa dagat, kaya kung pansin nyo ay kinakain siya ng kalawang dahil maalat yung mga kinakarga dito. So ayun, simula nung nakuha ko ito sa Rosy, hindi ko pa yan napalitan ng mga gulong kabilaan sa likod tsaka sa harap, hindi pa. So stock niya pa yan na gulong. So yun ang honest review ko dito. Pagdating sa kargaan, maganda, malakas sa hatakan, at pwede talaga siya pang service, pwede pang kargahan. So yun ang kagandahan dito sa Rosy Chariot. So napaka friendly pagdating sa mga pangangailangan.
Matipid din naman sa fuel. So, dati meron akong nilagay na dashcam dito, kaya tinanggal ko kasi baka pag pinarking ko sa baka mawala yung dashcam. So, sayang din. So, yan. Papaandar rin natin. Paparinig ko sa inyo yung andar ng ating chariot. Yun. So, tahimik yung ating makina. At ang ginagamit ko kasi dito na langis, pwede rin Petron, pwede rin Shell. Basta yung mga magandang langis lang. Pwede rin sa Rusi mismo, doon sa lang branch na yung 20 W50, yung medyo malapot siya konti. Yun ang ginagamit ko rin. So ngayon susubukan ko rin yung sa Shell or Petron, kasi merong tropa rin sa akin na nag-suggest na yun ang ginagamit nila sa kanilang chariot. Good performance daw, matagal silang makapag-change oil dahil magandang langis yung nabili niya sa Petron. So, yun lang naman yung review natin dito. Napakaganda talaga ng chariot pagka pang service, pang negosyo. So, hindi may iwasan pag dumaan tayo sa mga ganitong daanan, lubak, mga bato-bato, matagtag po talaga yan at makaldag. So, ang gagawin lang natin dyan ay kailangan may karga tayo na passenger para hindi tayo maiwasan. O di kaya dandahanin ninyo sa pagpapatakbo para hindi masira yung chariot. Kasi pag mabilis ang takbo natin, walang karga, matagtag talaga guys. At alam ko na yung sitwasyon nitong chariot dahil danas ko na talaga yung sitwasyon nito pagdating sa lubak. So may mga vlog din tayo dyan, pwede nyo panoorin sa ating YouTube channel. Yun nga. At maraming salamat pala sa mga sumuporta ng ating YouTube channel at sa mga nanatiling subscriber natin. So mga nakaraang vlog natin, pumunta tayo ng Ilocos, Bigan, pumunta rin tayo ng Pagudpod, pumunta rin tayo duman tayo ng Kalinga, papunta dito balik tayo ng Tuigaraw. So then by the next week pumunta rin tayo ng mga nakaraang linggo, pumunta rin tayo ng Cavite, pero hindi natin dala tong Rusi Chariot, iniwan lang natin. So may mga vlog din tayo doon na pumunta tayo ng Cavite, pumunta tayo ng Ilocos. So panoorin nyo lang mga tol, sa mga subscriber natin dyan na nananatili, para yun nga ay updated kayo sa ating mga vlog. So marami pa tayong pag-uusapan dito sa Tuigaraw. So dito tayo galing sa may Solana na tulay, yung ginagawang tulay dito sa Solana. So binisita natin doon at yun nga, patapos na pala yung tulay na ginagawa doon. So grabe, ang bilis nila gumawa ng mga construction dito. So mabilisan talaga yung pag-construct nila. So yun, go na tayo. So nandito tayo sa mga patag, no? So nandun yung Bunton Bridge sa kabilang side doon. Kitang-kita natin yung Bunton Bridge dito. Ayun yung Solana Woods. Nandito naman yung dito naman yung tulay na ginagawa. So pinuntahan natin kanina. So ayan guys, let's go na tayo. So yun mga tol, at tuloy na tayo. Gamit natin yung ating Rusi Chariot. Punta na tayo dun sa Tuigaraw City. So rough road yung daanan natin dito palabas. So mayroon ditong mga talong.
So, yun, mga ka-best friend, pupunta na tayo dun sa may tapat ng SM. So, maghanap muna tayo ng pwedeng makain dun. Mga street foods, kung ano yung street foods na binibenta dun. So, nakagutom din yung pagbablog pala. Yun. Thank you talaga sa pag-subscribe niyo ng ating YouTube channel. Thank you rin sa mga nananatili dyan sa ating channel. So, sa ganitong sitwasyon ay mabagal lang ako kasi medyo matagtag talaga. Masakit sa balakang. So, maraming namamasyal dun sa sa ginagawang tulay. So, pagka pakapak siya ng bato, tumatalon din talaga siya mga tol pagka walang karga. Ito. So, ang daming mga kabataan dito na nagbabike. Talagang uso-uso yung bike dito. So, malapad kasi yung daanan at walang dumadaan dito ng mga truck at mga sasakyan. Kaya pwede magbike dito. Ang daming nagtatambay dito mga talo. So dito naman pag kinumbok natin yan, SM City Tuwigaraw yan. So diretso lang sa flight, diretso lang sentro ng Tuwigaraw. Uy. Checkpoint. So, ang dami nakahinto dun sa gilid. Sine-checkpoint ang mga Kap-20.
Hanap tayo dito ng makakain sa gilid guys. Kaya, ano meron tayo? Ito yung beef shumai? Shumai? Apo. Beef? Anong shumai tayo? Pork. Wala lang ibang ano tayo? Okay. Pork. So yun, balik tayo doon sa So yun, dahil ginutom tayo sa pagpunta natin dun sa may tulay na ginagawa, at bumili tayo dito ng siomai dito kay ate, susuki natin. So dito ako lagi bumibili ng siomai kasi meron sila itong beef siomai, yun lagi ang binibili ko. So yun, bumili tayo ng siomai at gulaman yun. So nilagay natin dito sa ating chariot. So lagyan natin dito sa may cup holder. So yan talaga yung purpose ng cup holder dyan sa sarap. Lagayin talaga yun ng ano, ng drinks. So buti na lang meron tayong cup holder para mapaglagyan ng drinks. So yun mga tol, nagpauwi na tayo. Ginabi tayo dahil kumain tayo ito ng siomai.
Nagmerienda muna tayo dun sa may gilid ng SM City, Tugigaraw. Nakagutom din, mag-ikot-ikot dito sa Tugigaraw City. Out pala dito sa Tugigaraw. Morning, good morning. Chef, ito lang Chef, ito lang. Yan.
Nangamoy sunog ng guma. Burn out? Burn out? Ha? Yun,